Magkakatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang tama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinangaral. Pinagpapasa nila ng mabibigat na dalahin ang mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso. At hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang
iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kasama, mga kapatid at mga magulang, nandito na naman ang palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Of course, okay, no? The same station pa rin tayo. Ang RMN Dipolog, DXDR 981 AM. At ating tatandaan, makita at mapakinggan din, no? Sa website ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Ang inyong makasama, ito pa rin ang inyong lingkod sa palatuntunang ito, ang kapatid na Shilbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ika-16 po, no? Ika-16 sa buwan ng Hunyo, no? Ika-16 sa buwan ng Hunyo, okay? Sa taong 2013, okay, 2013. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga ama na nakikinig ngayon at sa mga hindi nakikinig, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Pinagdiriwang natin ngayon ang kaarawan nating mga ama, no? Para sa mga ama. Ako ay ama na rin, no? Katulad ninyo, dahil meron na akong anak. At saka kayong mga nakikinig ngayong mga ama, ating bigyang special na pagbigay ng pansin ang araw na ito. Mag-meditate po tayo, no? Ating alamin, no? O remember ba? Mag-remember po tayo kung ano ang mensahe, no, sa pagiging ama. Bakit may naging ama tayo? Bakit ang ating Panginoong Diyos ay tinatawag nating ama? At kung ano ang mga responsibilidad natin bilang mga ama. Sa aking pagkaama, kung tingnan natin, ang masasabi ko lang, siguro, ang mga responsibilidad bilang ama, yung iba nagagawa ko, pero yung iba siguro hindi.
So, ibig sabihin, kailangang pag-isipan ko pa ng mabuti na para ma-improve naman ang aking responsibilidad bilang ama. At siguro kayo ding mga nakikinig ngayon ng mga ama. At reminder din po, no, ang araw na ito sa mga anak. Kung ang pagtrato ba nila sa kanilang mga ama ay maganda o kahanga-hanga. Nagrespeto ba ang mga anak sa ama? At ang mga ama naman, nabigay ba nila ang kanilang dapat ibigay para sa kanilang mga anak? So, basic versa po siguro yan, mga tagapakinig, no? Mga magulang at avid listeners of this program, no? Mga kaibigan at mga kapatid. So, kaya ako sa araw na ito, pinag-isipan kong mabuti, no? Inisip kong mabuti kung ang kaarawang ito sa araw ng mga ama, naging isa ba ako sa ama na tinuturo, no, sa ating pananampalataya, no? Pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, ang binasa nating talata sa pagbukas sa ating palatuntunan ngayon, ang nakasulat sa Mateo Kapitulo 23, Mateo Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 9. Pero hindi lang hanggang 9 ang babasahin natin ngayon. At saka yung mga bersikulo na may kinalaman sa mga pinagsasabi, no, sa mga talata na ating nabasa na, ang bersikulo 1 hanggang 9. Bakit ba binasa natin ang mga talatang ito, no? Ang Mateo Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 9, dahil binabanggit po dito ang titulo na yan, kung titulo man ang pwedeng matawag natin sa salitang yan. Ang Ama. Very malinaw po dito ang nakasaad, no? Especially sa versikulo 9 ng Kapitulo 23. At alam na ninyo siguro, especially sa mga avid listeners, yung palagi nang nakikinig sa ating palatuntunan, na malaking issue po itong tungkol sa pagtawag ng Ama sa ating mga pastor, sa ating pananampalataya, no? Tayo mga Katoliko, ang ating mga kaparian, tinatawag nating mga ama o fathers. At mahigpit na tinututulan o hindi po ito pinaniniwalaan ng marami, especially sa mga kapatid nating hindi mga Katoliko ngayon. At kahit na ako noon nang lumamig ang aking pananampalataya sa pananampalatayang Katoliko. Lumamig. Ibig pong sabihin, nang nawalan ako ng gana sa pananampalatayang Katoliko, sa kadahilan ng sinasabi ko na sa inyo last program, nang na-influensya ako sa mga katuroang hindi Katoliko, nang muntik kong iniwanan ang pananampalatayang Katoliko. Isa sa mga gumabagabag, no? Gumagabak. Okay, mga kaibigan, mga kapatid. Asensya na kayo, no? Nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon sa pagsasalita ng Tagalog. Matigas pa rin ang ating pananagalog. Pero sisikapin nating maging mabihasa, no, sa pagsasalita nito. Dahil ang
ating misyon, no, ay para sa lahat, no? Isa sa naging dahilan kung bakit dumadaan tayo sa sinabi ko ng lumamig ang aking pananampalatayang Katoliko noon, dahil may mga tinuro sa mga hindi Katoliko na ating nalalaman noon. Yung isa nito, yung tinalakay natin sa last program natin, yung tungkol sa mga imahe na hindi pa natin tinapos ang paksang yon, ating itutuloy kung matapos nating talakayin din itong isyo na ating ipinagdiriwang ngayon, ang tungkol sa pagtawag na Ama sa ating mga kaparian. Siguro, kahit na hindi ko pa itutuloy ang pagbabasa sa mga talatang nasa unahan na related, no? May kinalaman sa ating nabasa na, alam na ninyo siguro ang ibig kong ipahiwatig o sasabihin. Especially kayong mga hindi Katoliko na ngayon, na isa sa mga dahilan ay ito. Sa last program natin, tungkol sa larawan man yon. Ngayon, ang pagtawag ng Ama. No, hindi pa tayo tapos sa larawan, pero divert muna tayo, no, sa topic ko tungkol sa pagtawag ng Ama sa ating mga kaparian. Dahil naging isa ito, no, sa mga isyu sa pananampalataya. Parang isa, no, sa mga balakid kung bakit hindi tayo nagkakaisa sa pananampalatayang Katoliko, no? Ang ating programa ay Catholic Faith Apologetics. Nakasentro sa mga katuruang Katoliko o mga practices ng pananampalatayang Katoliko na hanggang ngayon hindi nauunawaan. Bakit daw tinawag nating Ama ang ating mga kaparian na very clear naman. Malinaw naman ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo dito sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, na huwag ninyong tawaging Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Ama na nasa langit. So, sabi nila, no, base sa ating nalalaman noon, na kaya nga ang kanilang mga pastor at mga ministro hindi nila tinatawag na Ama dahil sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo dito sa talatang 9 sa Kapitulo 23. So, tayong mga Katoliko, ano ba ang ating maisagot sa kanila bilang liwanag natin sa kanila? Sabi dito sa banal na aklat na kailangan nating sagutin ang mga tanong tungkol sa ating pananampalataya. Bakit tayo nanampalataya sa pananampalatayang ito? Dahil ang ating sagot ay nagsilbing liwanag. At ang ating palatuntunan ay tungkol sa liwanag ng pananampalatayang Katoliko. So, ihahayag natin dito sa ating palatuntunan ang mga sagot na yun ang sinutumbok natin. Ang liwanag o ang mga liwanag sa ating pananampalatayang Katoliko. Ang ibig nating sabihin yan, no, sa liwanag ay yung mga kasagutan natin. Dahil kapag masatisfy ang ating mga listeners sa palatuntunan ito, baka manumbalik ang kanilang pananampalatayang Katoliko. Magbalik sila sa pananampalatayang ito, no? At marami na akong alam, meron ng mga Katoliko dati at
iniwan nila ang pananampalatayang Katoliko, pero bumabalik sila sa pagiging Katoliko dahil nalaman nila ang mga kasagutan, nalaman nila ang mga liwanag sa ating mga katuruan. Pero sabi nila, hindi na kailangan gagawin natin ito dahil baka magdebate pa tayo. Hindi naman siguro masama ang debate sa tamang hangarin sa debate. Ano ba ang tamang hangarin sa debate? Upang ma-establish natin ang katotohanan. Dahil kapag may mga kamalian, sasabihin natin ang tama. So, hindi tayo makaiwas sa debate kung ihahayag natin ang nalalaman nating katotohanan. Ang nakasasama lang siguro sa debate kung ang ating ugali sa debate ay hindi maganda. So, nasa ugali lang siguro yon. Kaya gusto kong isama itong punto na ito. Dahil tayong mga Catholic faith apologists na nag-defend sa pananampalatayang Katoliko, yung ibang mga Katoliko, hindi maganda ang nasa isip nila tungkol sa atin, no? Kahit mga Katoliko sila, pero hindi tayo nila nauunawaan kung bakit pinag-aralan natin ang Catholic Faith Apologetics. Yung ating ipagtanggol ang ating pananampalataya. Sabi nila, hindi daw mabuti yon. Hindi maganda ang kahihinatnan kung pag-aralan natin ang Catholic Faith Apologetics o yung mga paliwanag o mga kasagutan sa mga tanong o mga objection sa ating mga kapatid na hindi Katoliko. Dahil kitang-kita daw na ang resulta ay magulo. Nakita naman daw natin sa mga debate, religious debate na nagsisigawan ang mga debatista. Hindi maganda ang mga nangyayari. Sa aking palagay naman, depende yon. Hindi ko akusahan ang debate o sisihin ko ang debate. Sa aking side, no, bilang tagapagtanggol, bilang apologist, hindi ko sisihin ang salitang debate. Dahil meron namang mga debate ang nakikita ko o nasaksihan ko na mabuti. Siguro ang mga debate lang na nakikita natin ay yung mga debate na hindi maganda dahil ang ugali sa mga debatista na nakikita natin sa debate nila hindi maganda. Yung hindi nagre-respeto sa isa't isa, yung isisigaw pa, yung mga sarcastic na, yung style na ipahiya ang kalaban sa debate. Hindi yun ang tinutumbok ko. Hindi yon ang ibig kong sabihin na maganda sa debate. May debate kasing nakita ako between the Church of Christ, yung Church of Christ ni Alexander Campbell sa Amerika, isa sa naging ministro nila na nakipagdebate sa isang Katoliko na noon isang Baptist minister o pastor ng Baptist na naging Katoliko. At may ginagawa sila noon, if I'm not wrong, that was in 1991, no? Kung hindi ko nakalimutan ang taon. Debate ng isang Katoliko na noon isang Baptist na Katoliko na ngayon, at ang kanyang opponent sa debating yon isang ministro ng Church of Christ, no, ni Alexander Campbell, no, sa Amerika. Maganda, no? Parang ginawa kong example ang debate nila.
dahil hindi sila nagsisigawan. At halatang halata, no, kung napanood nyo o napakinggan nyo ang debate nila. O siguro, kung mahilig kayo mag-internet, dyan sa YouTube ko, ang youtube.com/veritasdipolog, hanapin nyo dyan sa channel ko, no? Veritas, no? Ulitin ko. youtube.com/veritasdipolog. Hanapin ninyo sa mga playlist ko. Siguro kung natandaan ko, yung sa about yung title ng playlist na yon ay Veritas Faith Matters. O Veritas 899 ba yun? Faith Matters. Basta may mabasa kayong Faith Matters. O kung hindi man sa playlist na yon, yung playlist na ang mabasa ay Roman Catholic Faith Apologetics. Hanapin nyo doon ang debate ng dating Baptist na naging Katoliko at ang nakaharap niya sa isang Katoliko na dating Baptist, no? At ang nakalaban niya sa debating yon ay yung ministro ng Church of Christ ni Alexander Campbell. Kung natandaan ko ang mga pangalan, hindi na ako sure. Hindi ko kasi akalain na mabanggit ko yan sa ating palatuntunan ngayon. Hanapin nyo. Bakit sinabi ko ito dito? Dahil upang mabigyan kayo ng halimbawa o patunay na hindi lahat na debate ay masama. Dahil katulad yan sa criticism, yung ano yun sa Tagalog, criticism, na ang criticism ay dalawang klase. May constructive at meron ding hindi constructive. Ganon din sa debate, hindi lahat na debate ay masama. Dahil ang aim po natin sa debate na maihayag ang katotohanan. So, paano natin maihayag ang katotohanan? Isalaysay ang lahat ng mga sinabi nilang ito ang tama at ito ang mali. Ito ang tama at ito ang mali. Bawat sides ay may karapatan na maghayag kung ano ang pinaniniwalaan nilang katotohanan. At alam naman natin na hindi magkapareho ang ating nalalamang katotohanan, especially sa pananampalataya, dahil iba ang katotohanan tungkol sa pananampalatayang Katoliko kung ikumpara sa katotohanang nalalaman ng ating mga kapatid na Protestante, mga Iglesia ni Cristo, mga kapatid na Muslim, at iba pa. Hindi tayo makaiwas sa katotohanan yan na divided po tayo. Watak-watak ang ating mga relihiyon ngayon kahit na isa lang ang Biblia, isa lang ang Diyos, isa lang ang ating Panginoong Jesucristo at isa lang ang iglesia na natatag niya noong 1st century, 33 AD. At talagang problema po ito kung ating isipin at damdamin ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa halimbawa, sa John chapter 11, not chapter 11, chapter 17 ba yun? Verse 21. Verse 20 to 22. Na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na, Ama, magkakaisa sana sila, katulad sa ating pagkakaisa. Saka yung sinabi ni John sa unang Juan 2:18 hanggang 19, na hindi daw maganda kung iwanan natin ang iisang iglesia na natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi ni St. John, ang mabuti ay yung hindi tayo mang-iiwan. Hindi tayo mang-iiwan sa iisang tunay na iglesia na natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, hindi po maganda ang watak-watak sa pananampalataya. Hindi po maganda ang watak-watak sa pananampalataya. Sasabihin ba natin ang Diyos na kinikilala natin kung okay tayo sa
watak-watak sa pananampalataya? Sasabihin ba nating ang Diyos ay Diyos sa watak-watakan? Diyos sa hindi pagkakaisa? Masasabi ba nating yan ang Diyos? Na may mga Kristiyano na nagtuturo na ang ating Panginoon si Kristo ay hindi Diyos, ay meron namang mga Kristiyano din na nagtuturo na hindi Diyos ang ating Panginoon si Kristo. At may mga Kristiyano na nagsasabi na binding pa rin, still binding pa rin na ang ating ang araw ng pagsamba na espesyal ay Sabado pa rin. 7th day of the week pa rin. At may mga Kristiyano naman, no? Katulad natin mga Katoliko na, no, hindi na Saturday, but Sunday na. Kung sasabihin natin lahat pareho, dahil iisa lang naman ang Diyos, pero iba-iba ang mga katuruan tungkol sa Diyos. Ang Diyos ba, no? Ulitin ko, Diyos sa hindi pagkakaisa. Mali po yun, mga kaibigan at mga kapatid. So, pag sinabing iisa ang Diyos, iisa ang pananampalataya, iisang Kristo sa Biblia, iisa din ang iglesia niya. Yun naman ang sinabi niya kay Pedro sa pagtatag niya sa iglesia. Tatagin ko ang aking iglesia, singular, iisa lang. At sabi ni Juan, hindi po maganda kung iiwanan natin ang iglesyang ito, tapos magtayo tayo ng sarili nating iglesia at pangalanan din natin sa isang katawagan na mababasa sa Biblia. Ang mangyayari tuloy ay hindi tunay. Kahit na ang itatawag natin, Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Diyos, title na mababasa sa loob ng Biblia, pero ang pinangalanan ay hindi totoo. So para bang ako, halimbawa, magtayo ako ng isang bahay at ang ipangalan ko sa bahay na yon ay hindi ang pangalan ko sa ibang tao. Anong masasabi mo niyan? Hindi pagsasabi ng totoo. Ako ang nagtayo sa isang bahay na yon, pero ang ipangalan ko ay pangalan na hindi pangalan ko. Hindi pagsasabi ng totoo yan. Yan naman ang mga nangyayari ngayon. Maraming mga kapatid natin na nagbasa lang ng Biblia at nagtayo ng mga iglesia. Bagong mga iglesia, tinatayo at ginamit yung mga pangalan na hindi sa kanila, yung mababasa sa Biblia. Bakit naman nila gawin yon? Dahil kapag magsasabi sila ng totoo, walang maniwala sa kanila. Example, masakit ito pero ito ang totoo. Bakit si kapatid na Felix Manalo nagtatag ng isang iglesia na pinangalan ng Iglesia ni Kristo na hindi naman si Kristo ang nagtatag? Malinaw. Si kapatid na Felix nagtatag ng isang iglesia. Dapat ang totoong pangalan sa iglesia na natatag niya noong 1914, iglesia ni Igsoon o ni kapatid na Felix Manalo. Kung ang pag-usapan natin, pagsasabi ng totoo, yun sana ang pangalan sa iglesyang yon. Dahil ang tunay na iglesia, natatag ng ating Panginoong Hesukristo, hindi noong 1914, but unang siglo, 33 AD. So, ang iglesia ni Kristong tunay, yung grupo o iglesia na nagsimula noong pagkatatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa history, nalaman natin 33 AD. Nasa unang siglo yan. Dahil ang unang siglo, first 100 years, from 1 AD to 100 AD, yan ang unang siglo. At ang 33 AD, nasa malapit ng kalagitnaan ng 100 years. No? 33 AD. O 33 AD. At may promise, no? May pangako ang ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 16, versikulo 18 at 19 at kapitulo 28 ng Mateo sa mga huling talata. Sinabi na very firm, matibay po ang iglesia dahil nandyan ang Espiritu Santo. Gumagabay sa Kanya. So,
hindi matalikod, ibig sabihin magpapatuloy ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo. Yun ang tunay na iglesia ni Kristo. Iisa lang. Bakit maggawa pa tayo ng isang iglesia at tawagin nating iglesia ni Kristo na ang tunay na iglesia ni Kristo nagsimula man noong 33 AD? At gagawa pa tayo ng mga kung ano-anong pag-twist, no? Yung tuturuan natin ng mga tao ng hindi pagsasabi ng totoo. Kahapon lang may nagtanong sa akin sa Plaza Bayon, bakit ba Veritas, yung Iglesia Katolika na inaaniban mo ngayon, yan ba ang tunay na Iglesia ni Kristo? Sinabi ko sa kanya, yes. Sabi niya, bakit? Di ba magkaiba yung katawagang Iglesia Katolika at Iglesia ni Kristo? O siguro, kung pag-usapan natin ang katawagan, magkaiba nga. Ang pagbigkas natin, Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo, magkaiba. Pero ito, si Simon, sa Biblia, sinabi ko sa kanya, si Simon, pinangalanan siya ng Pedro. Ngayon, Simon at Pedro magkaiba sa pagbigkas natin. Magkaibang pangalan yon, di ba? Simon, Pedro. Pero tanong, magkaiba ba si Simon at Pedro? Hindi, iisa lang. Bakit? Si Simon yung pinangalanan ng ating Panginoong Hesukristo na Pedro. Hindi dalawang tao si Simon at Pedro, isa pa. Yung si Jacob sa Old Testament. Si Jacob pinangalanan siya ng Israel. Ngayon, tanong, si Jacob at Israel dalawang tao ba? Hindi, isa lang. Sino pa? Si Saul, no? Na naging San Pablo. Si Saul na naging San Pablo, dalawang tao ba? Hindi. Iisa lang dahil ang pinangalanan na Pablo ay yung si Saul. Ako, ang pangalan ko ay Shilbert. Yan ang pinangalan ng aking mga magulang. Pero hindi lang yan ang katawagan ko kahit na iisa lang ako. Tinawag din akong Bobby as my nickname at tinawag din akong Veritas as my radio call. Ngayon, tatlong magkaibang katawagan yan. Shilbert, Bobby at Veritas. Ngayon, sasabihin ba nating tatlong tao yan? Si Shilbert, Bobby at Veritas, tatlong magkaibang tao? Hindi. Iisa lang. Bakit iisa lang? Si Shilbert ang pinangalanan o tinatawag na Bobby. At si Shilbert pa rin ang tinawag na Veritas. Kaya iisa lang si Shilbert, Bobby at Veritas. Hindi magkaiba. O ngayon, Veritas, bakit? Ano ba ang ibig mong sabihin? Yung Iglesia ni Kristo ba sa Biblia at ang Katoliko ay iisa? Iisa. Gusto mo ng patunay? Ano ang binigay ko sa kanya ng patunay? Sandali mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ngayon. Ito na ang patunay. By the way mga kaibigan at mga kapatid, humingi ako sa inyo ng tawad dahil sinabi ko kanina na ang topiko natin ay tungkol sa pagtawag ng Ama. Pero hindi ko matanggihan ang siguro, sa akin lang pandamdam, ang direksyon ng gusto ng Espiritu siguro, ng Espiritu Santo. Dahil ito ang na-prioritize natin. Yung pagtawag ng Katolika sa iglesia na natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Anyway, yung issue tungkol sa pagtawag ng Ama, dami ng mga hindi Katoliko ang nakaalam
sa paliwanag ng mga Katoliko, bakit tatawagin nating Ama ang mga pari na meron mang mga salita ang ating Panginoong Jesucristo na wag kayong tatawag ng Ama sa mga tao. Hindi yun literal na ibig sabihin na mali na ang pagtawag ng Ama sa tao. Dahil kung litrahin natin yan, literalist ang ating style sa pag-intindi, kahit na yung pagtawag nating Ama sa ating pamilya ay mali na. At hindi lang Ama, yung pagtawag ng teacher. Dahil hindi lang yung Ama ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga talatang yon. Kahit na yung teacher ay isa lang, ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit marami tayong teacher ngayon? Hindi ang ganyan ang pag-unawa natin. Kung unawain natin ang mga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Kapitulo 23 ng Mateo, basahin natin ang buong chapter ng Matthew 23. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo doon, yung mga Pharisees, yung mga Hudeo na mali ang kanilang mga attitude o mga gawain sa kanilang pagiging otoridad. Parang ginagawa nila ang kanilang mga sarili na parang Diyos. Na yung pagkaama sa Diyos na gusto silang tawagin niyan, na ang pagkaama sa Diyos para nilang agawin. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesucristo, na ang pagkaama sa Diyos hindi pwede nating itawag sa tao. Pero hindi masama na magpatawag tayo ng Ama na ang ibig sabihin, messenger of God. O yung naghahayag ng mga salita ng Diyos, pwedeng tawaging Ama kung ganyan lang ang ibig sabihin mo sa pagiging ama mo. Sinabi yan ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 14, versikulo 14 at 15. Sabi ni San Pablo, ako ay naging ama ninyo sa magandang balita. At si Apostol Juan naman sa mga talatang 18 at 19 sa Kapitulo 2 ng unang Juan, sabi niya sa mga faithful, mga anak. Hindi naman mga anak sa pamilya niya yon, no? Ang mga faithful yon, sinabi niya mga anak, ibig sabihin ama siya. Kahit na si Abraham, ama ng pananampalataya. Sabi nila, yung pagkaama daw sa Diyos, ama ng kaluluwa, iisa lang ang Diyos. Tama naman yun. Kayong mga pare, tinatawag kayong mga ama ng kaluluwa, mali po yun. Dalawang klase po ang pagtawag natin ng ama. Yung pagkaama ng kaluluwa, sagutin muna natin ito, no? Hindi lang natin pahabain. Kasi yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo, sabi nila, hindi naman masama yung pagtawag ng ama sa ama ng pamilya. Pero ang mga pare na tinawag na ama, mali yun dahil binasa nila ang libro daw, ama ng kaluluwa ang mga pare. Pero sabi ng Biblia, isa lang ang ama ng kaluluwa, ang Diyos sa langit. So, mali ang pagtawag na ama sa mga kaparian bilang ama ng mga kaluluwa. Dalawang klase po yun, mga kaibigan. Ang ama sa kaluluwa na source of life, may-ari ng buhay, may-ari ng kaluluwa, ang Diyos lang. Hindi naman nating sinabi na ang pagkaama sa mga kaluluwa ng mga kaparian na ibig nating sabihin niya na sila ang source sa buhay. Hindi Diyos ang ating mga kaparian. Pag sinabing spiritual fathers ang mga kaparian natin, ibig sabihin ang kanilang trabaho kasi yung pagpakain sa atin ng mga salita ng Diyos. Ano ba ang mga salita ng Diyos? Spiritual foods. Spiritual foods yung mga salita ng Diyos. Hindi po yan pagkain. Ang mga pare natin, pinapakain nila sa atin. Hindi yung pagkain na para sa katawan natin, kundi para sa soul natin. Para sa ating kaluluwa. So, pwede nating matawag ang ating mga kaparian na ama ng ating mga kaluluwa. Pero instrumento lang sila. Pero hindi sila ama sa ating mga kaluluwa na ibig sabihin sila ang owner of life. Sila ang simula ng ating buhay. Hindi, sa Diyos lang.
So katulad sa pagtawag nating ama sa ama ng isang pamilya, magkaiba sa pagkaama sa Diyos. Ganon. Hindi ito nila nauunawaan. Si Abraham, ano ba ang kaniyang pagkaama sa lahat ng mga tao? Sinabi yan ng Biblia na si Abraham ay amas sa ating pananampalataya. Espiritual yan ang pagkaama niya. Espiritual. Dahil yung faith ang naging dahilan kung bakit tinawag siyang ama sa pananampalataya, no, si Abraham. Ibig sabihin, ang pagkaama sa Diyos, hindi nating pwedeng itawag sa kanino man dito sa lupa. Pero ang pagkaama na ang ibig sabihin, yung yung sa Bisaya, pasulugoon o servant. Yung pagkaama na ang ibig sabihin servant. Kagaya sa pamilya, ang ama, servant yung ama dyan, no? Na pakanin niya ang kanyang mga anak. Ganun din ang mga kaparian. Ang mga pagkapare nila, ang pagkaama nila, servant sila. Servant leaders. Hindi yan masama. Ang pagkaama lang sa Diyos, yung gusto mong agawin ang pagka-Diyos, ang pagkaama ng Diyos, yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon si Kristo. Huwag niyong itawag sa mga tao. At maraming mga talata ng Biblia na patunay natin na hindi po masama ang pagtawag ng Ama sa mga ministro ng Diyos dito sa lupa. Kung alam ninyo ang Facebook ko at ang website ko, nandun ang detalye ng mga kasagutan natin. No? Ang Veritas899.weebly.com at yung Facebook ko, ang pangalan ko Silbert Adriatico Dundoyano. Kung mahanap ninyo, hanapin nyo sa mga notes ko. At saka yung mga links ko, no? Yung mga paliwanag natin tungkol sa pagkaama ng ating mga kaparian. Nagpapasalamat ako dahil maraming nagpapasalamat sa mga post natin dyan sa Facebook at sa yung pinopost natin sa ating website dahil sabi nila naliliwanagan daw sila, no? Sa ating mga ginagawa, no, sa ating website at sa ating Facebook, yung mga na-post natin sa Facebook. Maraming salamat naman sa yung compliments ninyo dahil the more, no, na gagawin natin ang ating gawain, no, as Catholic faith apologist o Catholic faith defender. O balik tayo sa yung pagtawag na bakit ba yung Iglesia ni Cristo ba daw sa Biblia at ang Katoliko iisa? Huwag niyong kalimutan yung sinabi ko kanina, yung line of argument natin. Iisa lang si Simon at Pedro, hindi dalawa. Kahit na magkaiba ang pangalan na yun, no? Simon at Pedro. Magkaiba ang pangalan pero iisa lang ang tinutukoy, di ba? Si Saul, tinawag na Pablo, iisa lang si Saul at Pablo. Si Jacob, tinawag na Israel, iisa lang si Jacob at Israel. Dahil iisa lang ang tinawag sa mga magkaibang pangalan na yun. Ano ba ang patunay natin? Kahit na kayong mga nakikinig ngayon, ano ba ang ibig mong sabihin, Veritas? Ang Iglesia ni Cristo ba sa Biblia at Katoliko ay iisa? Ang sagot ko, yes. Ngayon, sabi ninyo, siguro, ano bang patunay mo? Ang pinangalanan ba, ang tinawag ba na Katolika ay yung iglesia na natatag ng ating Panginoon Kristo? Dahil kaya masabi natin iisa lang ang Iglesia ni Kristong tunay at ang Iglesia Katolika? Yes, malaking yes ang sagot ko. Ano ang patunay natin? Malakas po ang patunay natin. Bakit? Itong babasahin natin ngayon, binasa din ito sa mga kapatid nating mga ministro ng iglesia. Ginawa nilang itong reference, no? Alam ko kung nagbasa kayo ng Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Cristo, alam ninyo ito. Anong libro ang tinutukoy ko? Yung libro na pinamagatang Roman Catholic na ang nagsulat ay si Reverend Edward K. Taylor, CMS, no?
Okay, yung mga Iglesia ni Cristo sigurong nakikinig ngayon, siguro masabi ninyo na tama ang sinasabi ko. Itong libro na ito, itong aklat na ito, na sinulat na ang naghayag nito ay si Father o Reverend Edward K. Taylor. Sa aklat niya na pinamagatang Roman Catholic, palagi itong babasahin ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo pero iba lang ang kanilang interpretasyon. Iba ang kanilang pagkaintindi, no? Mga mali, no? Mga deception ang kanilang mga haka-haka sa mga nakasulat dito. Ang paalala lang na ang librong ito ay libro sa isang Katoliko. Pare kasi ang naghayag, no? So ang magpaliwanag sana sa librong ito ay Katoliko, hindi sila, no? Dahil hindi sila Katoliko eh. Ano bang gagawin nila kapag gumamit sila ng libro na hindi sa kanila? Eh, baka iba ang kanilang sasabihing mga paliwanag. Ang may karapatan na mag-explain sa librong yon ay Katoliko dahil ang librong yon ay Katoliko. No? Di ba mga kaibigan, mga kapatid, anong mababasa natin sa libro na pinamagatang Roman Catholic by Reverend Edward K. Taylor? Isang pare. Sa pahina 3 sa librong yon, mga kaibigan, mga kapatid, ito ang ating mababasa. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons of controversy. No? Sa mga salitang ito palang malinaw na ang Church of Christ, Catholic. Bakit? Anong sinabi? Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. So ang tinutukoy dito na Church of Christ ay Catholic. Ang Church of Christ, tinawag din Catholic, no? Nakilala din na Catholic ang Church of Christ. So, iisa lang ang Church of Christ at Catholic. At hindi lang yan, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ituloy ko ang pagbabasa. Ulitin ko lang muna ang mga nabasa ko na at ituloy natin sa unahan. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons of controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. O, sabi nila, si Obispo Ignacio ang nag-invento sa pangalang Katolika, kaya yung iba pa, si Obispo Ignacio ang nagtatag sa Iglesia Katolika. Para bang ang pangalan ay nakapabuo sa isang iglesia, sa isang bagay. Para bang ang pangalan ang nakabuo sa isang bagay? Mali naman yun. Dahil ang pangalan ay huli na sa bagay. Katulad sa isang bata, alin ang nauuna, ang bata o ang pangalan niya? Kahit na ang bata hindi pa pangalanan, nandyan na ang bata. So pag bigay niya ng pangalan, hindi ang pangalan niya ang nakabuo sa bata. So, mas nauna ang bata kaysa pangalan niya. Ang Iglesia ni Cristo, ang tinatawag ni Obispo Ignacio na Katoliko, therefore, iisa lang ang Iglesia ni Cristo at Iglesia Katolika. So, bakit mag-Iglesia ni Cristo pa ang mga Katoliko na itong Iglesia Katolika, ito na ang tunay na Iglesia ni Cristo? So, mga kaibigan, mga kapatid, anong masasabi natin sa mga ginagawa nila? Kung sila ang mag-explain sa librong ito, sasabihin nila, si Obispo Ignacio ang nag-invento sa pangalang Katolika, so siya ang nagtatag sa Iglesia Katolika. Kay Obispo Ignacio nagsimula ang Iglesia Katolika. Mali yun! Dahil ginagawa nila na ang pangalang Katolika ang nakabuo sa grupo na Katoliko o sa Iglesia Katolika. Hindi ganon. Dahil ang pangalan huli na. Kahit na hindi pa pangalanan na Katolika, nandyan na ang grupo.
na tinawag na Iglesia ni Kristo. Pinangalanang Katolika, so iisa lang ang Iglesia ni Kristo at Iglesia Katolika. Kung sila ang mag-explain, ibahin nila. Anong klaseng tao sila, mga kaibigan at mga kapatid? At maraming nadaya nila, di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, kung magtuturo sila sa radyo, kayong mga Katoliko, hindi kayo maliligtas kung hindi kayo mag-iiglesia ni Kristo. Ibig lang sabihin, ang Iglesia Katolika, hindi Iglesia ni Kristo. Mali po yun. Alam naman ng mga ministro, maraming libro ang babasahin nila na mga pari daw, nagsasabi na Iglesia ni Kristo ang tunay. Tama yun. Pero ang Iglesia ni Kristo na ibig sabihin sa paring yun ay isa lang. Isa lang. Katoliko yun. Hindi yung kay kapatid na Felix, dahil ang Iglesia ni Kristo ni kapatid na Felix ay 1914 nagsimula. Samantalang ang tunay na Iglesia ni Kristo, 33 AD pa lang, nagsimula na. Anong masasabi natin sa ginagawa ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo? Di ba pandaraya yun, mga kaibigan, mga kapatid? Masakit ito. Alam kong masakit ito. Pero totoo. Hindi naman lahat na katotohanan ay matamis. Meron namang masakit talaga. Anong sabi ng Hebrews 4:12, mga kaibigan, mga kapatid? Ang mga salita ng Diyos ay masakit. Bakit masakit? Kung matamaan tayo, talagang masakit. No, masakit. Pero ibang sakit ito kung tanggapin natin. Makabubuti sa atin, like yung sakit sa bata, no, na kung kapag yung i-injectionan siya, mag-inject na ang isang nurse o isang doktor ba sa bata, pero bakuna, yung kahit na masakit pero makabubuti sa bata, di ba? Tanggapin natin na ang sakit yun para sa bata, yung injection, dahil makabubuti sa bata ang sakit na yun. Di ba? Yun din ang katotohanan. Masakit pero kailangang tanggapin dahil makabubuti sa atin. Ito naman, no? Anong sinabi dito? It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. The church founded by Christ, ang iglesia kuno na ang iglesia daw na natatag ng ating Panginoong Hesukristo, pinangalanan na Iglesia Katolika. Tinawag na Iglesia Katolika ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, mga kaibigan at mga kapatid, iisa lang ang Iglesia ni Kristo at ang Iglesia Katolika. Bakit? Dahil ang tinawag ni Obispo Ignacio na Iglesia Katolika ay yun mang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. So, iisa lang. Kagaya sa sinabi nating Simon at Pedro, hindi dalawang tao si Simon at Pedro, iisa lang. Kahit na dalawa ang katawagan niya, Simon and then Pedro. Si Jacob, tinawag na Israel, hindi dalawang tao si Jacob at Israel. Mga kaibigan at mga kapatid, iisa lang. Ako, si Silbert, tinawag na Bobby at Veritas, hindi tatlong taong magkaiba. Si Silbert, Veritas at Bobby, iisa lang. So, dahil ang Iglesia ni Kristo, tinawag na Katoliko, so therefore, iisa lang ang Iglesia ni Kristo at Iglesia Katolika. So tapos, padadaya pa rin tayo mga Katoliko. Kung magsasabi ang mga ministro na mag-Iglesia ni Kristo kayo, iwanan yung Katoliko na yan dahil hindi yan ang Iglesia ni Kristo. Pandaraya ron mga kaibigan at mga kapatid. Hindi na kailangang mag-Iglesia ni Kristo tayo mga Katoliko dahil itong Iglesia Katolika, ito na ang tunay na Iglesia ni Kristo. Sa Biblia kasi, hindi lang isa ang katawagan sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. So mali yung sinabi nila na isa lang ang katawagan sa iglesia ni Kristo lang. Hindi, mali yun. Kung puntahan natin si San Pablo, tinawag niya itong iglesia ng Diyos. Iglesia ng mga banal. Iglesia sa Korinto dahil may mga taga-Korinto na naging kaanib. Tinawag din itong mga Kristiyano o Christians. Ang daming katawagan sa iglesia, sa iisang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, pero iisa lang ito. So kahit tawagin pa ito sa ibang pangalan, pero ang itinutukoy ay iisa lang, hindi po marami.
Kahit na ikaw naman siguro ngayon, hindi lang isa ang katawagan mo, pero iisa ka lang. Diba mga kaibigan mga kapatid? So, kayong mga Katoliko na nakikinig kayo, huwag kayong padadaya sa mga ministro ngayon na sasabihin nilang iwanan ninyo ang Katoliko tapos mag-Iglesia ni Cristo kayo. Mali yun. Deception yun. Bakit? Dahil ang Iglesia ni Cristo, tinawag na Katoliko, so iisa lang ang Iglesia ni Cristo at Katoliko, hindi dalawa. Katulad sa pagsasabi na si Simon tinawag na Pedro, hindi po dalawang tao si Simon at Pedro. Itong kapatid ninyo, Silbert, tinawag din na Bobby, tinawag din na Veritas, hindi tatlo si Bobby, Silbert at Veritas, iisa lang. Mga kaibigan at mga kapatid, wala na po tayong oras, pasensya na. Meron pa sanang ihayag ko dito tungkol dyan. May mga bersikulo pa ng Biblia na magandang gagamitin natin in support bakit Katoliko ang palatandaan sa Iglesia ni Kristong tunay sa mga panahong ito. Siguro sa susunod na palatuntunan natin, no, sa susunod na linggo kung papayag pa rin ang ating Panginoon na magpatuloy ang ating palatuntunan. Okay, wala na po tayong oras mga kaibigan at mga kapatid. Sa ngalan na lang ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria, at sa ating mga kapatid na nandoon na sa langit, ang mga santo at ang mga anghel doon. Itong lingkod ninyo sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatahang Katoliko, Silbert Dondoyano Sr., alias Veritas, kasama ang aking mga kaibigan sa technical side, Danny Luod at Tax Ilumba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN live audio and video streaming now on